Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. Kasama na natin live sa ating studio ang mga owner ng Birdista Coffee, si Jim Carlo Gorospe at si Mary Ann Gorospe, mag-asawa. Good morning po at welcome sa Pro Pinoy. Good morning po. Yes. Bakit ikaw lang din ang birdista? Ikaw lang ang balba sarado. So, Alam mo, pag may nakikita akong birdista, hindi coffee ang nasa isip ko. ano ko? Moonshiner. Wait lang. Ano moonshiner ko? Moonshiner, gumagawa ng illegal na asa. Hindi naman po kayo gumagawa ng... Actually, bartender po kasi ako dati. So, Kita mo. galing! Kailangan birdista. Oo. Kasi bartender. But, alam mo, bartender, hindi na rin malayo yun magiging barista. Kasi bartender, barista. Barista. Barista naman sa coffee. pasok ko. Pero, hindi ka nagbalak na gumawa ng moonshine. Hindi naman po, pero Pero may iniisip mo mga, ba? ano naman po ako, sa shop namin may mga cocktails din po akong ino-offer. So, sa akin ka na, huwag ka nang gumawa ng moonshine. Kasi maglalabas ako ng gin at saka whiskey. Yes. Mamaya tikman mo. Tapos Free taste. promote mo, sabihin mo, ito ang pinakamasarap na gin sa buong mundo. Anong pangalan, Gong? Ocho Canto. Ayan. So, bago tayo pumunta sa mga alak-alakan, paano kayo, anong naisipan nyo na itinayo natin tong negosyo? Yun. Ano po kasi, pandemic. Nagsimula pandemic. po. Meron po kaming both na work. Then, nahirapan kaming, since ako pang gabi po, siya naman pang umaga. So, naghanap po ako ng parang mabibilihan ko ng kape dahil nga, noong nag-work pa po ako noon sa office, mahilig talaga ako sa kape. So, wala pong mabilihan nun dahil, pandemic nga po. Pandemic. Yes po. Then, nag-try kaming lumabas. Nakita namin na nauuso yung mga nagtitinda ng coffee along the road sa Tanay po. Oo, yung mga cart-cart Yes, lang. mga cart. Sabi ko, wala pang gumagawa po nun sa lugar namin, sa Caloocan. Ayun, then YouTube lang din po nung una. Tinry po namin siyang... So, you're really a coffee drinker? Yes po. Ikaw naman, ma'am, coffee drinker ka? Coffee drinker din. Bali, nag-start kami sa likod lang ng kotse. Ayun po ang Yes po, sa likod ng kotse po. Bali, pagkatapos ng shift ko po, 6 to 3 p.m., ang ginawa ko po is lumalabas ako doon po sa street malapit sa amin. Tapos, tinry namin brew pa ng coffee. So, yung ginagamit po namin is yung mga pour-over French press. Ganun lang po. Dahil wala nga pong kuryente pagdating sa outside. So, ayun po. Marami naman tumangki. Like, medyo... French press? Yes po, French press. And pour-over po. So, bumibili ka ng beans or... Bumibili po ako ng beans noon. Tapos kayo na nag-grind? Yes po noon. Manual din? Manual din po. Yung grind? Opo. Kasi masarap mag-grind kasi Yes, naamoy mo yung aroma. Yung aroma. Goes with it, di ba? Opo. So, ever since, as a coffee drinker, hindi ka talaga pang 3-in-1? Nagti-3-in-1 din naman po. Nagti-3-in-1? Pero, hindi kumbaga, sugar drinker ka? Hindi ka coffee. hindi parate. Hindi na siya fan ng 3-in-1. So, you started with 3-in-1? Yes po. Tapos, what made you realize na mas masarap talaga yung brewed coffee? Actually po kasi yung lasa differs talaga dun sa 3-in-1 or yung sa beans kasi nung pinatikim sa amin ng friend namin na yung single origin coffee. So, doon namin nalaman na si coffee pala is hindi lang siya mapait or hindi lang siya talaga strong. Meron siyang different flavors depending dun sa Roasting. and sa origin po. At sa origin. Like for example, lychee. pag sinabi nilang Arabica from Sagada, medyo woody. Woody po ako. Pag Arabica from Mount Apo, fruity. Matamis, yes po. Fruity. po. Diba? Apo and So, mga Ilocos. Wow, what a transition from 3-in-1 coffee na sugar ang malalasahan mo. At saka yung
tawag nito, yung coffee mate na nanggagaling sa palm oil. Galing naman sa palm oil yung coffee mate. Yes po. To purely brewed coffee. Brewed na lang. Diba? So, when you started drinking brewed coffee, pumupunta ka sa Starbucks, pumupunta ka sa Dati po, Dunkin' yes po. Donuts. Sa mga shops na Leading. So, doon mo na-feel yung difference between the 3-in-1. Yes po, dati. Pero alam mo, napakalaki ng benta ng 3-in-1 dito. Yes Sobra po. At saka, hindi Philippine-made, kung hindi galing sa Indonesia. Yung kopi ko. Kopi ko. Nako, galing sa Indonesia yun. So, pinapayaman lang natin yung Indonesians. And I think we have to encourage our farmers to plant coffee. Alam mo, may kilala ko, kaibigan ko, yung mayor ng Tuburan sa Cebu. Talagang gusto niya magiging coffee capital ng Pilipinas, yung Tuburan. Nagtanim na siya ng mga, siguro by this time, mga 80 hectares na coffee. And then he has a coffee shop, a beautiful coffee shop on top of the mountain sa Cebu. Overlooking Bohol and overlooking Negros. Kaya nagiging tourist destination yun. Pinupuntahan talaga ng tao dahil napakaganda. And people are beginning to realize na masarap talaga yung brewed coffee. Yes po. And there's more po sa coffee natin dito sa Pilipinas. Ngayon, kailan kayo nagsimula? Bali, 1 year after po ng pandemic, 2021 po, nag-start kami. Siguro nung part na simula yung GCQ, yung pwede na pong lumabas pa konti-konti. So, nagamit ko rin po yung parang passes ko sa work na pwede akong lumabas and bumili ng stocks. Yun, ginamit ko na rin po yung time na yun para kahit pa paano may sideline po for sa amin pong dalawa. So, siyempre, wala naman trabaho during the time, di ba? Wala. And, paano yung simula mo? Paano yung simula niya? Ayun nga po, nag-start po kami dun sa likod ng kotse. Nung first day. After work po kasi namin, yun po yung ginagawa namin, nagbibenta na po kami ng coffee. Magkasama kayo sa trabaho? Ay, hindi po. Saan ka naman connected? Panggabi, pang-umagi. Sa po ako, logistics sa planta po malapit sa amin. Logistics. Wow, talagang pag lumaki ito, wala tayong problema sa logistics. Bantay. Kabisado ni Mrs. Inventory. So, nagtitinda kayo doon sa likod ng kotse. Sa community po namin. Sa likod ng kotse po namin. Ang hirap noon eh. May mesa kayo. May tent ba yun? Ang ginawa ko po noon, bumili po ako nung umbrella. May malaking Tapos, umbrella. meron kaming, actually sa office, meron kaming power backup. Yun yung nagsisilbing saksakan ko para sa ilaw ko po sa gabi. Kasi hanggang alas 2 ng madaling araw po ako noon eh. Tapos, yung mga gamit ko po, puro manual po. Like yung sa brewing, yung sa initan, naka-butane po kami. Tapos, may dala lang kami maliit na cooler. Then, ice and the hot coffee po yung in-offer na. So, nag-aaral ka na pagiging barista? Wala pa po actually. Mga 3 months pa nung nag-open kami. Nag-refresher po ako. Meron pong na-refer yung friend ko na nagtitinda din ng coffee. Doon sa community na yun. Tapos, nag-refresher po ako ng barista training. Okay. So, what made you think na, iinumin to ng ating mga kababayan. Sanay naman sa 3-in-1 sila. Sanay naman sa instant coffee sila. Ayun po, ang ginawa po namin is may parang mga twist kaming ginawa dun sa coffee namin. Like, the usual po kasi wala pong masyadong nakakatry ng Vietnamese coffee. Yung sa mga Fiin po. Yan, ginamit po namin, introduce po namin yun. Then, yung presyo namin is hindi po nalalayo dun sa, kumbaga ang presyo niya is around 60-70 pesos lang. Ganun lang po nung una. So, mas mura. Yes po. Samantala kung pupunta ka ng Starbucks, magkano? 120. Ganun po. So kalahati yung presyo natin. At the same taste. Yes po. So, ganon. And sino naman yung mga unang customer nyo? Mama, papa po. Actually, nag-start. Sila yung una naming customer. Bale, nag-start kami yung mga nagjo-jogging. Sabi siguro ng mama, papa, kawawa naman itong mga sa likod ng kotse. Ayun nga po yung takot namin ng una. Kumbaga,
kung may bibili ba or wala. Market ba kami Opo. o wala? Ako mismo nagtatanong imagine mo, ang Filipinos, they are not really a brewed coffee drinker. Instant coffee drinker yan mga yan. Yes po. 3-in-1 drinker. So, Sweet palate po kasi tayo. sweet palate. So, after your parents, Sino na? sino na? May mga friends po kami na nakita, Friend. nag-post kami sa social media. Gumawa na rin po kasi ako ng page noon. Sabi ko na meron kaming tinayong business and yun, nag-support naman ng mga friends namin. Hanggang sa na-refer nila sa mga kakilala nila, and then within the neighborhood. May ginawa po kasi yung barangay namin na parang may isang street na pwede lahat ng merchants doon. Wow. Sa hapon. Okay, barangay na yun, ha? Ayun. Hapon hanggang? Hanggang gabi po. Pwede. Opo. Libre Tapos o may kailangan renta? hindi kayo pare-parehas ng product Ng na product. binibenta. Ay, wala talagang kapareho mo. Wala po nun. So, ayun po, nakilala po hanggang sa nakaipon, sabi namin is, eto na, bilhin na tayo ng proper na gamit and mag-open na tayo. So, meron ka ng grinder. Apo, grinder, machine, meron ka ng machine. espresso machine. Then, hindi pa rin po nawawala yung tinatawag naming slow bar, yung pour over, yung mga French press, mocha Fresh pot. press, at saka yung drip. Tapos pinapakilala din po namin yung mga single origin coffee natin dito sa Okay. Pilipinas. May nakikita ko rito, Rwanda. Yes po. Rwanda, Central America. From Africa. Yes po. Africa po, Central Africa. Rwanda. Honduras from Ito. Central America po. So, Honduras. Yes po. Alin dyan sa mga coffee ang Filipino coffee? Ito po, meron po tayo ngayon yung Sultan Kudarat, Daguna. Very Kudarat. popular Yes yan. po. Naubos lang po kasi stock namin with Ano ba? Apo. Meron po kami. May mga friends din po kami na yung mga farmers po kasi like sila Miss Don Eliaga, Miss Maribic Dubre from Davao del Sur. So mga nakilala na rin namin silang farmers. Nagbebenta na rin sila ng mga beans. Dito natin marirealize na talagang kulang ang coffee production ng Pilipinas. Kasi 90% of our consumption are imported. I-compare mo ang Pilipinas sa Vietnam. Ang Vietnam nag-export ng 2.4 billion na coffee a year. Tayo naman nag-i-import. So, ang laking disparity yan. Kaya sobrang thankful din po kami sa mga nangyayaring mga festivals ngayon. Itong Rwanda, ano ito, Robusta? Arabica po lahat siya. So, single origin. Arabica. Yes po. Wow. Magkano Ang binibenta po benta namin per siya, kilo? kasi may partner roaster po kami, kumbaga mababa yung bigay niya sa amin. Ang benta po namin is per like 150 grams, 250 grams, and 250 grams. kasi for filtered po siya, like for pour over, ganyan. Yung mga, so sa 250 grams, magkano ang benta? bentahan po niyan is around 300 to 400 pesos. So 400 times 4, 1,006. Mga ganun po, 161. Okay, which one is the most expensive? Saan bang pinakamahal diyan? Actually Sa po, Arabica na yan. ito po yung Rwanda, special po kasi siya. So, Siya ang pinakamahal. po, around, nasa 2,500 per kilo po siya. Wow. Then, binibili siya sa amin is nakaganyan po. Dahil mga customer namin is homebrewers and enthusiasts when it comes to coffee brewing. So, at least maganda kasi you source it from all parts of the world, no? I think pagpupunta ka sa Starbucks, yung 250 grams nila binibenta ng 2,000. Yes po. May kamahalan eh. Ang kaibahan po kasi natin dito, yung traceability na tinatawag. So, pinapakita po natin kung saan siya nanggaling, ano yung variety ng coffee, anong process yung ginamit. Is it natural? Is it washed process? So, may transparency po when it comes to the So, process. alam mo na dito sa Pilipinas, hindi talaga sapat yung supply ng mga local farmers. Sa ngayon po kasi medyo napapakilala na po sila eh. Pero hindi nga sapat yung production nila. Like for example, sa Mount Apo. Mount Apo, ang presyo ng Arabica ng Mount Apo is around 900 pesos. Sagada, around 800 pesos. Di ba? So, minamarkup mo na lang yan pag nilagay mo na dito sa pack. Apo, konti lang naman po. Then,
yung iba kasi, since may partner roaster naman po kami, may community din po kasi may ginawa doon, yun yung North Coffee Community. So, we tend to partner with the farmers para at least meron din siyang part doon sa Community, Yes po. Community, Driven coffee shops po yung around sa amin. kanila. So, nung nakabili na po kayo ng mga gamit, meron na po kayong physical store ngayon? Meron na po. Actually, hindi kami nagre-rent kasi parehas bahay po namin. Oh. So, yung... From kotse to bahay? Yes po, yung Sa garahe. garahe po namin. Garahe na. Ginawa namin siyang home cafe. Can I see it? Ayan po. Wow! Home cafe. Kailan mo kami imbitahin? Anytime po, bukas po yan. So, ako naman po. Ayan po, ganyan. Ang ganda. Yung mga friends namin, mga regular customers sa subdivision, sila na po yung pumunta. Sige. Minsan punta tayo doon. Then, yung isa po naming malaking pwesto is sa in-laws po namin. Yun po yung events place namin. So, pwede pong doon kami kinasal din po actually. Ganun, malaki. Garden place po siya. Saan ba yun? Sa Camarin, Caloocan po Caloocan. siya. Caloocan din po. Ayan. Tapos ganyan po, nagpa-parking kami with bars po. Yun yung So, aside from the coffee beans, ano yung mga nasa bote? Ito po yung mga ready-to-drink na products namin. Like, ito pong hawak ni Miss Joanna is yung aming Plastic siya. Spanish latte. So, it's pwede pong over ice, pwede ring hot, microwavable, or kuha na lang po ng microwavable, then painit. Espresso base po siya. Anong shelf life ng ano niya? Yung ganito po, normally is 3 to 7 days kailangan mo-consume na siya. Bakit 3 to 7 days? Tapos, depende po kung cold brew. Pag nasa... Ano Alam gamitin mo, namin? pag yan, pwede, bote ba ito? Pet cup po, yes po. Pet. Pet bottle po. Pet bottle? Yes po. Pwede mo na i-hot fill dito eh. Pag hot fill yan, it will last even for 12 months. Pag makapal-kapal itong pet. Kasi ang pet kasi hindi singganda ng bote. Ang bote, yung permeability niya, it can last for 1 year. Pero ito, kung kunyari, i-hot filled mo yan, it will also last for 6 months. So, kung meron kang tawag nito, kettle, i-boil mo siya at 90 degrees centigrade and then i-fill mo. Pag fill mo, i-cap mo, pagkatapos baliktarin mo. Para mamamatay yung mga bacteria na nandoon. Then you will be able to say, okay, 6 months. Mahaba yung shelf life. Mahaba. shelf life. Yan, thank you po sa suggestion ko. Parang ganda ng bote, Shelf life. So, may ube rin kayo, no? Yes po, this is ube makapuno. So, meron siyang desiccated coconut sa loob. Then, yung cacao po is galing sa farm sa Laguna, sa friend po namin. So, from cacao po, fina-ferment ni Mrs. hanggang maging, siya na nagpaprocess hanggang maging chocolate. So, i-ferment mo yan for 6 days. Maganda 6 days lang. And then, i-dry mo. Pag dry mo, i-roast mo. Wow. Roasting, tapos... I-separate mo yung nibs from the shell. Ganun po. And then, i-grind. Grind po, yes po. Ginagrind na po. Then, meron po kaming matcha, yung ceremonial matcha po namin. So, Ano po yung bestseller? sa bestseller namin, Ube. ito po yung, ito, ube, and then, actually, lahat po yan yung bestseller namin. Ube yan. Ube makapuno. Sabi nga po ng mga customer namin is, pag umiinom sila niyan, para silang bumabalik sa pagkabata. Wow. Yung, kumbaga, yung candy na ube, candy, ay yung ube ice cream na natunaw, ganun po eh. Magkano po yung ganito natin? Ito po is around 150 to 200. So, 2 servings po yan dahil 400 ml po malaki siya. nga eh. Yes po. So, pwedeng paghatian. Actually, pwede mo naman gawin din yan na 350 ml. 1 serving. Pero sa coffee, malaki na yung Nabibitin din po kasi yung iba. Ano po? Nabibitin po kasi. Nabibitin. Opo. May nagre-request po sa amin, kunyari yung mga before yung ka-work ko, gusto niya 7 liters. Oh. So, isang malaking... Buong shift, buong duty, nagkakape. Opo, ganun. So, yun. Grabe Grabe sa naman. bibig. Hindi, baka stack niya yun for a week. For a week. Pero yes, my suggestion is i-hot fill mo yan. Pag in-hot fill mo yan, guaranteed, hindi. Basta at 90 degrees centigrade, yan ang temperature pag pour mo. And then, takpan kagad. And then, baliktarin.
Sige Meron pa po. po bang mga ilalabas na flavors? Actually, marami pa po. Meron din kami mga infusions since meron din kami cocktail. So, may mga coffee-infused na meron kaming nilabas. May nilabas ako nitong nakaraan po is yung chili americano Chili American. and Bicol Express Latte. Ba? Yung mga ano po. So, maanghang yun, maanghang. Yung maanghang po. So, Maanghang. meron naman May po. guhit. Opo. And then may Irish coffee din po kami, yung may whiskey. O mayroon ba kayong langka? Well, hindi pa po natin. So, Try namin. Di ba? Coffee with langka. kumbaga ano po Coffee with goyabano. avocado po ang madalas na nakikita. Avocado. Yes po. Mango. Mango. Ito yung mga masasarap na local fruits. Local Coffee. fruits po. Coffee with mango. May ginawa rin po kami. Buko Americano. So, buko juice po yung ginamit namin. At saka yung orange Americano. Instead nagagamit ka ng sugar, yung mango yung Yung sweetener mo. pampatamis. But it shouldn't be that sweet. Di ba? Iba balance pa din. Diba? So, anong ginagamit mo na sweetener dyan? Actually, hindi po kasi kami nag-sweetener. So, more into... Meron kami minsan stevia. Pero, madalas po is... parang ang sweetener namin is... sarili naming gawa lang. Like yung... Panotcha ba yun? Panotcha. Patinutunaw na yung panotcha. Or honey. Yung, Pero cocoa sugar would be okay. sige po. Cocoa sugar. Yung... balik ko siya. Ayan. Panotcha. Yung panotcha, ibig sabihin yan, yung tawag nito, yung talagang drenay mo yung sugar cane. Ano pang tawag nung Kaya sugar nga, na yun? nasa dulo lang Nasa nila. dulo. Parang Mascovado. Mascovado. Ay, Mascovado. Ayun. Mascovado. Yun. So, ang dami mo palang flavors. Na marami. lahat yun available sa Yes, parehas available na naman shop. po. Yes po. So you quit your job? Yun ang Yes tanong. po. Dalawa kami. Pinakwit ko na rin po siya. Dapat lang. Mag-partner kayo eh. So, kumusta naman yung negosyo natin ngayon? So far, okay naman po dahil aside po dun sa shop namin, may mga coffee cart po kami. May events Services. din po. Yes po. So, Tapos nag-workshop din siya. nagtuturo din po ako ng for barista Wow. and bartender. That's good. Ganyan yung cards natin. Ayan po yung... Yan po yung dati kong nitsura nung sa bahay. Opo, yan. So, nag-franchise na kayo? Hindi pa po eh. Hindi pa? Hindi pa po. I think you should go into that. Kasi itong collection mo na ito, itong product na ito, napakaganda nito. Yes. And kung i-hot fill mo yan, it will last a little bit longer. So, hindi malulugi yung Kaya, kagaya ngayon, sabihin mo sa kanila, okay, i-refrigerate nyo para tumagal. That's burdensome. Logistics yan eh. Di ba? Additional logistics yan. So, if i-hot fill mo ito, shelf lang, ilalagay mo lang sa shelf without refrigerating it. Naka-display lang. This is what you do. Pag uwi nyo, mag-experiment kayo. Initin nyo at 90 degrees centigrade, i-fill up, isara nyo. And then, lagay mo dyan. After 1 month, tikman mo. Then, at least mga 6 months. After 1 month, tikman mo na naman yung kung nag-deteriorate. Another month, third month, tikman mo na naman. 4th, 5th, 6th. Pag hindi nag-deteriorate sa 6, then you can tell them. Then later on, you can go on and on, like 7, 8 months, 10, 12 months. Kasi ako naniniwala 12 months ang shelf life nito. Tatry po namin yan pag-uwi. Dapat i-hot filled. Yes. Hot field yan. Hot field. Hot filled. So, ilan po ba yung mga natin ngayon? Tauhan kasama sa negosyo? So ngayon po, bali kaming mag-asawa, then may isang barista po kami. Doon po sa main branches, ako pa rin po yung nandoon. And si ma'am, yung kuya po niya, yan, tumutulong din po sa amin sa mga food. Yan, family po. Oo, family. Before kasi madami tayong tao, no? Opo. Pero nakita namin na hindi pa naman ganun. Dati 7 po kasi yung tao namin. Yes. Parang nakita nyo na hindi pa kailangan ng ganun karaming tao. Yes po, opo. Di pa naman. Saan yung Vietnam nyo? Vietnam. Arabica.
Ang meron po kami sa mga roaster namin is Vietnam Robusta. Madalas kasi Robusta ang... Robusta is the cheaper. Opo, sa Vietnam. And then, may nagsusupply din po sa amin ng yung Vietnamese coffee na pang-fin na po mismo. So, naka-grind na po siya. Pag naka-grind kasi yung coffee, kailangan it should be in a can. Yes po, can. Like for example, Or yung LA coffee, pag bibili ka niya, naka-grind pero nasa can. For those people na talagang ayaw na mag-grind. Pero meron namang coffee makers ngayon na grind at the same time, coffee maker. Diba? Kadalasan po kasi ginagawa namin is naka-vacuum sealed then naka-freezer para tumagal po yun. Pwede yung i-vacuum. Tapos yun, sinasabi rin po namin na once gusto magbuburo ka na, tsaka mo na lang i-grind para natin yung freshness. Pero kung mag-vacuum ka, kailangan PET aluminum PE para maganda rin yung permeability. Hindi papasukin ng oxygen. Hindi mag-deteriorate. Kagaya nito. I think this is PET aluminum PE. Yes po. Yan. May aluminum eh. So, PET, aluminum sa gitna, PE para sa pag-seal. So, yun yung adhesive, yung PE. Para nandun pa rin yung ano. Para maano mo yung freshness. Yes, kasi yung freshness. when you drink coffee, it's not just the taste. You have to savor the aroma. Yes. Kaya yung bango ng coffee, minsan hindi na ako uminom ng coffee, yung bango na lang. Yung bango na lang. Yung aroma na lang. Kanina nga, inamoy ko ito. Sumigaw nga ang bango. Iba Kaka-roast lang din po kasi niya. Iba yung amoy. Iba yung amoy, parang fruity. Si Rwanda po is more into may pagka-berry siya. So, nakasulat din po kung ano yung notes. Mukhang natin nga eh. So, ano pong bestseller sa ganito si Rwanda talaga? Ngayon po kasi depende sa lumalabas na or ino-offer ng roaster namin kasi may time po kasi for example, like yung Mount Apple, ngayon hindi na siya available dahil naubos pa ulit. So, hinihintay pa Kukunti ulit. lang kasi yung mga farm. Yes po. Then, mga microlots lang walang po siya. massive farm talaga. Normally, Para 5 hectares. Kaya nagiging mahal po. Opo. So, ngayon, tatanungin kita, no? Bakit ayaw mo mag-aral pag-roast? Pagod na po ako. Palapit na po. Bumili na po ako ng manual na roasting. May friends po ako na sabi niya, uy, punta ka dito sa bahay, mag-roast ako, aralin natin. Alam mo, there is, I bought a roaster, electric roaster yan. So may mga times siya eh. Isi-set mo lang yung time. Trial and error ka niyan. Yes po. Magta-trial and error ka. So, itong coffee na ito, itong green beans na ito, i-roast ko ng 20 minutes. Medium roast yan. Pag 30 minutes, dark roast. Pinapalinggan din po kasi nila yung mga first crack, second crack. Pag masarap pakinggan, take first crack. Yun, light roast yun. Pag marami ng pop, medium roast na. Pag wala ng pop, dark roast na yan. Yeah. So, Ayan ang proseso. Light to medium po yung ginagamit namin. Because in the medium, doon mo malalasahan yung pagka-nutty, pagka-fruity. Yes, po. Pagka-dark, pait na lang talaga siya. Very difficult to determine kung ano yung character ng coffee. Yung notes po, kapag medyo sunog na siya. So, anong binibili mo? Green beans? Sa ngayon po kasi, since mag-i-start pa lang po, may mga friend kami nag-offer ng green beans. Sasabay, kunyari po, may bibiling friend ko ng green beans. Papasabay na lang po ko sa kanya. Maliit lang po kasi yung roaster. Parang 100 grams, ganun. Itong electric roaster ko, pwedeng 1 kilo. Malaki na po ata. Mahal pa rin po. Hindi kasi po pwedeng malaki yung roaster mo. Kasi kung mag-roast ka naman ng malaking volume at hindi mo kaagad nag-grind yun at na-i-serve, mag-deteriorate na yun. Mahirap po. Hindi rin po pwede. Kaya yung iba gustong bumili ng malaki, 3 kilo. Sabi ko, malaki na yon. Dapat mga 1 or 2 kilos. Parang hindi magiging pantay din yung pag-brew. Kapag pag marami maramihan. na, hindi na. Small batch. So, dapat mga mga small lang muna. Tama. Kayo po ba, saan kayo pwedeng, sa bukod sa physical stores natin, saan pa po kayo pwedeng ma-avail yung mga produkto ninyo? Sa ngayon po kasi, sa page po talaga.
they can check yung page namin, yung Birdista Brew Coffee House. Yan po yung main page. Then, meron po yung Birdista Brew Coffee House, Leighton's Garden, for events naman po. So, kung gusto nilang mag-book ng wedding, ganyan, birthday, kasi nandun din naman po siya. Ayan po yung lugar. Yung events. Yun po, yung Leighton's Garden. Yung mga carts natin, saan siya nakaikot? Anywhere in the Philippines po. Basta kaya namin puntahan. Nasa magkano yon? Kunyari, may wedding ako, tapos Tagaytay. Ano po namin is packages. Kunyari, ang minimum po namin yan is like 30 to 50 packs. That's around 6,000. 6,000 pesos? Yes po. Kasama na po dun yung yung mga coffee. Different Pwede silang mamili ng 5 flavors. May non-coffee and coffee din po. Tapos, yung transportation, depende na lang po kung gaano kala yung sa fee. Oo, pero around the Philippines. Yes po, pwede naman po. Magkano ang benta niya nito? Ito po, nasa 150 po siya. 150. Yes po. Sa 150 siguro mga 20 pesos yung packaging mo rito. 20 ba? Ito po ay 10 pesos lang na nakukuha ng label. The label. Tapos, mga ganun na po. Mga 20. Pag Hatfield, kailangan rib para hindi mag-shrink. So, kailangan rib. May rib dito. Kunyari dito, paggawan mo ng rib, gawan mo ng rib. 2 rib. Para hindi basta-basta mag-shrink. Pag Hatfield. Normally, pag Hatfield kasi bilog eh. Kasi mag-shrink eh. So, kailangan matindi talaga yung ribbing mo eh. Kagaya nito. So, kailangan siguro 3 rib. Pagkatapos pag Hatfield mo yan, basta, ano pa rin, mag-shrink pa rin, but not much. Diba? Dun sa babasagin na bote kaya ako. Mas maganda, babasagin. Kaya lang, I think maganda rin hindi naman. masyadong malaking diferensya kasi yung packet size na binibili ko sa China, mga 6-8 pesos lang. 350 ml. Ilang ml ito? 400. 400 konti na lang yung diferensya. 6 pesos 6 pesos. So, pwedeng glass ang gamitin mo. Kasi pag glass, talagang hindi mag-shrink. maganda yung permeability niya. So, kahit at 100 degrees centigrade, hindi matutunan yung plastic. Sige po. Yung glass pala. So, bukod po sa coffee, ano pa po yung mga na-offer natin? Sa shop po namin, meron kaming pasta, may nachos, meron din pong mga sandwiches. Sinong chef? Sinong chef? Ako po yung sa labas, siya po sa kusina. Sa kanya po lang. Ikaw sa labas, nagkapagtikim ko. Pala ganyan. Ayun po. So, yun po, siya po yung pinaka chef. So, marunong si Ma'am magpasta. Di naman po ko lalaki na. Lahat po. Bali ang pastas namin doon ay may pesto kami, meron din kami Bongole. ano mo na? Pasta ba? Aglio olio. Wow. Ano yan, yung olive oil. Tapos cheese. Yan lang yun. Cheese and olive oil laban na yun. Nag-training po ba si Ma'am para magluto? Mayroong... Actually, 2 kaming HRM kami pareho. Okay. Yun ako ba? So, alam mo, sa pasta, kailangan yung tama lang talaga yung boil mo ng pasta. Para hindi malabsa. Pag malapsa, hindi maganda. Hindi. So, paglagay mo, kailangan mainit na mainit. Paglagay mo, in a few minutes, ahon agad. Mainit lang, pwede mo nang kunin. So, medyo matigas-tigas pa yung pasta. Yun yung masarap. Siya po yung diba? Baka ang pinupuntahan doon yung pasta ni Mrs. Hindi yung kape. Hindi yung coffee. Nagbi-blend. Merienda kape. Then, si kuya naman po namin, since lagi sila sa Japan, they offer yung mga Japanese taiyaki. Yung Tokiyaki. Takoyaki and yung taiyaki po, yung parang fish na itsura ng custard, parang Bread. bread na may custard sa loob. Okay. Then yung takoyaki saka cheesecake. Ano pong pangalan ni Kuya? Si Kuya Liton, siya si Liton. Yun sa Liton's event. Ano po kasi yan, pangalan ng mama papa ni Mrs. Lodit and Tony.
Kaya Liton. Liton. Tapos yung panganay nila, yung... Hindi na sila nag-isip. Apo, Nadali, naliton. Litons. But it's a nice name. Yes po. Siya si Liton, si Kuya Liton sa desserts. Sa mga desserts, po. Mga desserts. Cheesecakes, yan. Sa kanila mag-asawa. Boa, teka muna. Parang gusto ko lang pumunta ngayon. Ano? Open po kami mamaya. Kompleto may dessert eh. Anong oras naman po yung natin opening? Ayun, kakaiba nga po dahil sabi nila, bakit gantong oras? 5 p.m. to 2 a.m. po. 5 p.m. 4 p.m. to, 4 to 2 a.m. Kasi 4 to nag-try 2 po kami mag-open ng morning. As in, nagugulat nga po kami kasi dapat ang coffee for morning. Morning. Umaga. Wala po talaga. I mean, po talaga. gabi talaga yung tao. Minsan pag magko-close na kami ng around 2, may habol. Baka bukas pa, ganyan. So nakita namin yung market Yung sa mga taong amin. ayaw matulog. No? Hindi. May trabaho sa umaga. Andun yung market. So, ayun po, doon namin yun yung ginawa namin operation hour. Pero nasa subdivision kayo, di ba? Yes po, residential. Pero yung Why isang don't you try residential. sa commercial? Oo, Kasi sa I like your labas. products eh. Thank you. Why don't you try sa commercial? Actually, planning na po kasi naghahanap lang po talaga kami ng certain place kung saan namin ilalagay. Dahil doon nga po sa area namin, talagang sobrang dami na namin doon. Coffee. Opo, kaya nagtitingin kami kung is it Metro Manila or around Tanay, mga ganyan. Sa Tanay, marami Yung price na ba din. nyo, affordable ba? Like for example, I It work with the is. call center. Yes po. Oo. Magkano 60 magkano kami. yung pasta? Ang Ay, sa pasta. Sa pasta is 150 lang po. 170. 170 po. Ayan. Di ba? Hindi ko na alam. Lagi na lang nakokorek. Lagi na lang nakokorek. Siguro, Ayan, 170. siguro minsan tinadaya mo si Mr. Siguro sa Kaibigan eh, kaibigan. Pagkaibigan, sabihin mo. 150 na lang. Pero, you know, if you can price it lower, kasi may kaibigan kami, hindi naman parang food court siya, pero hindi gaano kalaki. Ang problema, yung mga customers niya ay mga taga-call centers. So the prices are below 100. Kung kaya niyo yan, I will introduce you to her. Dahil yung isang guest nga namin, pinakilala rin namin eh. Si Nag-usap Otis. na sila, di ba? Kaibigan po nila si Otis. Nag-usap na sila. Kasi yung kay Otis talaga, affordable. Opo, silog. talaga. Yun din ang namin. So kung I can introduce, kasi hindi naman kayo magkapareho ni Otis. Si Breakfast Otis, din. mga pang-breakfast talaga yan. Yung all-day breakfast. Try po na. So yung pasta naman, so maybe you can coordinate with Otis or we can introduce you to her. Para na sa gano'n ay magkaroon din kayo. Yung kagaya ng pwesto na nandoon, yung kanina, yung may umbrella. Yung parang A card. little bigger doon kasi kung may pasta, Ayan. Yung sa garahe po namin. Yan yung mga una namin. Yung unang logo ko pa rin po kasi yan. Ako lang gumawa. So, Nabanggit niyo po kayo na marami nang nagtitinda ng coffee sa subdivision niyo. Pero kayo yung nauna, kayo nag-pilot, hindi naman. yes po. Then, since meron po kasi kaming tinayong community, yung North Coffee Community, kumbaga, every may magtatayo, ang ginagawa namin, healthy competition. Hindi siya yung talagang laban. Ginagawa namin is, tinitignan namin kung ano yung product, then kung kailangan ng help, tinutulungan din namin. Then nilalapit namin with the farmers, suppliers. Kaya maganda yung competition doon. Then, nagkakaroon kami ng mga competitions, yung brewing competitions po, ganyan, cupping sessions. Sa loob ng subdivision? O iba-iba naman? Iba-iba po. Kanya-kanyang shop per month. Para makilala yung every shop. Tumutulong din sila. Yes po. alam mo, may ginagawang congress si Rich Watanabe. Nagpa-participate ba kayo? Napanood ko na po yung kay Sir Rich. Medyo, minsan may nakita po kami around, alam ko po kung nakita ko siya with Philippine Coffee Fest. I think he does that. Coffee Fest. Yun, nagpupunta rin po kasi kami sa mga ganun. So, para at least. Maybe we'll ask him to invite you also. Thank you po. Meron siyang, I think, yearly event. Parang, anong pangalan noon na... Philippine Coffee Fest na yan. Ito Manila Coffee Fest. Manila. Yes po. Yung mga friends po namin, nagpupwesto na po doon before. Pati yung mentor ko po, nagpwesto na rin po doon sa Mayo. Ikaw nagpwesto ka na? Hindi pa po. Tatry dapat pa lang meron po ka namin. din. Sige, I'll try to refer you kay Rich Watanabe. Thank you po. Actually, he's a master roaster.
pwede ka rin mag-aaral sa kanya ng roasting. Ayan. Sige. So, ano pa po ba yung mga future plans natin sa business? Ayun, for now po kasi medyo ang ginagawa namin is to explore more pa kung ano yung ma-offer naming drinks and menus. Kasi every month nagbabago kami ng may certain menu kami na exclusive for this month lang. Tapos mawawala. Yan din gagawin namin. Then, yun na nga po, nag-look forward dun sa check ng isa pang pwesto. Yun nga yung as in yung cafe na talaga. Dahil yung pwesto po namin ngayon is more into bahay pa lang. So, kailangan full-fledged coffee yes, shop. Po, po. And then, ano po pa? Mga workshops yun. Since natuturo naman po ako. Ito po ba ay free? May ano po, may ano siya, like paid workshop, tapos may certificate. And, yun, sa amin naman nanggagaling lahat po ng materials. Ayan. Alam mo, dito sa mga drinks na yan, si Starbucks meron siyang mga ganon. Yes. Kaya lang, limited lang. Itong sa'yo, mas marami kang choices eh. Hindi, I'm not kidding. Mas marami kang choices. So, maybe later on in the future, maybe you can put it in cans para pwedeng i-export talaga, like aluminum cans. Yan, magandang permeability talaga. It's just like glass. Hindi pa breakable. Then you can start exporting it. Because I'm sure they would love to taste coffee ube. Yes. Coffee ube. Diba? Tapos coffee chocolate. Meron, well, I think people are doing that already. Makapuno. Coffee mango. Ay, mango. Coffee makapuno. I mean, these are the taste na hindi natitikman ng mga Westerners. Interesting. And they would love to taste it. Yes. Siguro in the future, kung meron na kayo, o kaya if you put it in glass, pwede tayong mag-collaborate with our friends in the US. Ayan. Pwede niyo po silang invite na tangkilikin itong inyong mga produkto. At saka sabihin mo muna yung mga presyo nitong coffee beans. Ayun po. So, sa coffee beans po, meron tayong around 100 grams and may 150 grams. So, sa 100 grams po, depende sa kung ano yung beans na titingnan natin. So, this is around 150 grams, or 100 grams. So, ito ay nasa 200 to 250. Then, sa espresso blend, meron din kami yung Honduras. It's 70% Arabica, 30% Robusta. So, this is for espresso. Pwede siya to, like, 1 kilo is around 1,200. 1,200. Yun yung 1 kilo. Okay. Yun ang pinakamahal. Sorry po, yes po. So ngayon, hindi ba kayo nagbi-blend? Like for example, you blend Arabica with Robusta. Ito po, may blend po kami. Yung Honduras. It's 70% Arabica, 30% Robusta. So, may mga iba rin po kami. Pero Honduras pa rin? Hindi, iba po. Depende po kung ano yung, meron kaming Tanzania, meron kaming, minsan, like, Ilocos, or depende kung anong variety. Tapos, kinakalibrate na lang po namin. Tapos nilalagay po namin sa ilalim ng label kung ano yung flavor notes na makukuha nila doon. Ito yung ano? Yung Honduras po. Medyo Honduras. Ayan po. Nakakaakit po yung amoy. Grabe, ang galing. Ito, Honduras Espresso Blend. Yes po. Ito yung ginagamit namin sa aming espressos for now. Since yan yung line-up na meron kami po ngayong month. Meron ba kayong tawag nito? Yung Cafe Barako? Cafe Barako. Meron po mga Liberica. Liberica? Yes po. Kumukuha din po kami nun. Excelsia? More into rare kasi po masyado yung iba. So, depende sa roaster kung ano yung makuha niyang kasi masarap origins talaga yung yes po. Liberica. May nakuha po kami before yung Liberica na black honey. So yun, pang pour over po kasi madalas yung binibenta namin. So ang mga customers namin with coffee beans is yung mga nagbo-brew at home. Tapos yung iba po is yung mga nagsasali ng mga competitions. Ayan, doon namin nakukuha. Then may mga regulars na kami na
pag nag-order sila ng Americano or black, ini-introduce namin yung mga single origin para maiba yung approach nila. Sa shop po kasi namin, meron kami itong commercial na part, then meron kami yung slow bar. So, doon nila may experience yung first-hand coffee, like, ano ba talaga yung flavor ng, or ano ba talaga yung malalasahan nila with these beans. Kumbaga, then meron po kaming part doon na sila mismo yung mag-brew. Tuturuan namin silang mag-brew. So, parang, bali, ang tinitinda namin is yung experience nila doon sa shop. Pag ano kasi, yung mga Liberica, Robusta, ano lang yan, sa sea level lang yan. Pero pag pag-uusapan na natin yung Arabica, Marami po 9,000 feet above sea level. Yes po. More or less. Pag dito sa babayan, di yan Tsaka marami pong variety yung Arabica eh. So, more into specialty coffee na po siya. The higher, siguro, the better, no? Yeah po. Kaya lang maliliit yung beans ng Arabica. Mahal po talaga. Yung Super mga, mahal. Yung mga gesha. Isipin mo naman, aakyatin mo. That's cool. And then depende sa process po kasi talaga. At saka depende sa country. Which origin po? Like for example, in the Philippines, iba yung presyo ng Sagada, iba yung presyo ng Mount Apo. Yes po. Probably yung Mount Apo mas mataas. Di ba? Kasi mas mataas. So, pag mas mataas, siguro mas masarap yung coffee. I don't know. But definitely, yung Arabica is a superior. Yeah, superior beans. Mahal. Dito nga lang sa local, 800 yung beans nila. Ang imported, mas cheaper. Kaya lang pagpasok rito, mahal na. Mahal na po. Tataas pa rin. Paano po ba kayo exact location? Paano po mapupuntahan yung exact location eh? Pwede po kayong mag-check sa Google Maps and sa Waze meron din naman po. Ilalagay lang nila is Berdista Brew Coffee House. Then, yung isa naman is Little's Garden and Place. So, wala pa po kayo sa mga Food Panda, Grab? Wala pa po. Planning pa lang din. Planning. To put yung sa mga sa mga apps na for food delivery. Okay. Ito naman, Kong, para naman na mabanggit na ang mga nag-comment ngayong umaga, ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. May Berdista love wanted. Good morning po sa lahat! Pro Pinoy from Bel Ramos Antonio has been to your Loren Hipagona, Ashley Mitch Labrador, Brenda Sumalinog, Perlita Vargas, Betty Burgos, Jacqueline Dueñas, Nicole Martisano, Pepanga, Jixi Joy Gorospe, Jose Andevilla, Corazon Sales, Gretchen Pandiling, Nana Tade, Romelin Uniso, sabi ni Marife Gallardo, good morning watching from Daan Bantayan, Cebu City, mabuhay Pro Pinoy. Ito na naman, attendance checking tayo sa Cebu City. Lahat ng bayan dyan, babanggit. Luan Chari Makabani, tara na dito sa Pro Pinoy. Cassandra Valdez, watching from Cagayan de Oro, good morning Pro Pinoy. Maraming salamat po. Sheila Benninga, good morning, watching from Quezon City. Big De Leon Lima. Oy, Senyor Big, wala bang copy? Oh, Joanna, ito. Big De Leon Lima, wala bang copy? Aphrodisiac. Ganda ni Joanna. Ano ba yung aphrodisiac? Pampagayuma. Gayuma. Wala pong gayuma. Pinadesende pa yung aphrodisiac, pinadesende yung pampagayuma. Kuwanan. Good morning, watching from District Surigao, Quezon. Hello po, maraming salamat po. Hasbin Ababan, magandang morning po. Sana ako mapili sa ulahan mo. Kapit ako, 3,600 na. Ashley Mitch Labrador, Coffee lover na naman ang guest natin today. Kahapon, Lorenzo Leathers. At ano yan? Ang bata pa kahapon ng guest natin, wala pa talagang tatalo ang Pro Pinoy. Nakaka-proud naman po kayo, Sir Jim Carlo Gorospe and Ma'am Marian Gorospe. Wow! Ang ganda ng design na nasa bottle na timplado na po ba yan? Tikman natin. Timplado na po ba yan? Direct na po yan. Yes, po. Direct na. Ready to drink na po. Add ice na. Good for two. Okay, di ba? May date na tayo. Two old friends. Ella Jundunan, always watching from Pro Pinoy from Cebu. Hello po, maraming Cebu City. Good morning sa lahat. Michelle Rivera, good morning sa lahat na nanonood. Pa-shoutout po dito sa Cebu City. Wala na nga po akong boses sa Cebu. Lista Rizal, pa-shoutout po. Kape. Ayun pa. Si Kuya Lito na. Hello, Sir Liton. Oh, pa-shoutout daw. Pa-shoutout daw. Ayan. Molet Ortiz, tutok lang sa mga pro ng
sa Pro Pinoy at baka ikaw na ang susunod na manalo ng puhunan. Keep sharing mga ka-Pro Pinoy. Mary Jane Salmen sa wakas, Pro Pinoy, good morning. Ano yung sa wakas mo dyan? Mercy Tagopa. Magandang morning sa lahat. Always watching from Sarangani, Davao Occidental. Hello sa Sarangani, napakaganda dyan. Mark Villasia, good morning, watching from Cagayan de Oro. CDO, like Akua, Char, apakagaling naman yan. Parang nakakagising na lutang. Nakakagising lutang na tao. Redmond, kala ko lang pinuri mo na ako. Redmond pa nga Palmewa, gumagaling talaga si Randes. Nanalo ka lang eh. Lolit Balandra, watching from Yellow Bell, Camarin, Caloocan City. Uy, Mama daw. Mama daw. Hi, Mama Lolit. Mama Lolit. Hello po, Mami. Support micro business. Ayan, tama po kayo. Kaya lagi kayo manood namin ng Pro Pinoy, ha? Luan Chari Macabani, sarap ng kape. Mary Jane Albia, wow, I love coffee. Micah Bob, love ka ba niya? Micah Bora, maayong buntat from Tagum, Davao City. Adrian Garcia, good morning. Watching from Cebu City. Maraming salamat, Cebu. Jennifer Doblois, coffee is life. Kulang talaga ang araw ko pag di ako nakainom ng coffee. Saan po gawa yung coffee niya? Bukod sa coffee beans. More on Arabica. Aloka yung tanong. Arabica. Arabica. Nona Gorospe, grabe, kaka-proud ka, Deng. Giancarlo Gorospe. Ayan. Ilocano. Okay. Aisel kahit, good morning po, Pro Pinoy. Napakasarap naman ng maagang kape. Mel Luna, hello sir. Good morning po, Kong Butch Pichay at Miss Joanna Luna at sa buong Pro Pinoy. Wala yung mapagpalang umaga, sir, na na-miss ko. O, ayan. Okay, back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Mel Luna yun, hindi Mel Cortez. Mel Cortez. Hindi yung si Mel. Si Sir Mel. Si Sir Mel pala. Hi, Mayan. Ang daming nanood, ang daming supporter. Saka all over the country, may Davao, Cebu. may Cebu, ang dami. Kaya sikat na itong Berdista. Paano yan kung ahit ka na? Ganun pa rin. Berdista pa rin po ba? Actually, kaya nga po, pinangalan ko para hindi na ahitin. Ayun niya kasi dati nang meron akong beard eh. So, bearded barista. Sabi ko, na lang yung pangalan ko. Trademark. Sige. At sa susunod, baka makikita kitang moonshiner. Baka may gusto po kayong batiin, si Mrs. Binabati ko lahat ng sa NCC, North Coffee Community. Binabati din po namin yung mama-papa namin na nanonood sila ngayon. Tsaka yung barista namin, si Ben. Yan, galingan mo palalo. Ilan po ba yung mga, mga miyembro ng NCC? Actually, it's around, nasa 300 shop owners. Wow. Kasama na rin yung mga farmers, sila Miss Maribik Libre, din mga roasters, nandiyan na rin po, home brewers. Nagkaroon na rin kami ng coffee competition, so medyo lumalaki na rin siya. Hanggang Ilocos, yung pinakamalayo, and then andito na rin sa pupunta ng tatawid na ng Visayas. So yun na yung namin. Alam mo, people are beginning to realize na coffee, aside from enjoying to drink coffee, lalo na yung brewed coffee, is the best, one of the best antioxidant. Ibig sabihin, pag uminom kayo ng coffee, hindi basta-basta tumatanda yung tao dahil napakagandang antioxidant, so it protects your complexion. At saka yung brewing process pa lang po niya, medyo nakaka-relax na siya. Biglang iinom na si Joanna. Biglang gumanon. Kung nagtatry na ako mag-brood eh. Magandang antioxidant yan. In fact, yung kunyari, yung brewed coffee, di ba, yung sapal noon, ginagamit niya na fertilizer. Pwedeng gamitin to fertilizer. Yung iba naman, ginagamit yan pagpaligo ka, scrub. Yung mga used na gamit sa espresso, ginagawa siyang scrub, mayroon ding pang perfume sa kotse. Pwede. Kumbaga, sustainable and recyclable yung niya. So, hanggang sa pinaka-beats niya, magagamit mo yung coffee. Pati yung balat po niyan, yung pinakasapal ng coffee beans, ginagawang tsaa. Yun yung kaskara. Since si Mrs. naman pala ay marunong sa logistics. tawag nito. Chef, magluto. Gumawa ng kakao.
marunong siya ferment, tapos mag-roast. Ba't hindi rin kayo mag-offer ng handcrafted coffee drink? Pwede rin po in the future. Yeah. Para yung ibang coffee lover, meron din namang cacao lover, kompleto ka with churros. Ensaymada nga po yung hinahanap sa amin kapag may hot choco. Pero churros masarap din. Kasi i-dip mo lang yung churros. Sa chocolate. So, anong tingin mo, ma'am? Gawa na ng churros. Anong tingin mo? Maganda yan kasi bumibili kayo ng coffee beans, di ba? So, might as well, grind it and then prepare your own coffee chocolate drink. Ayun na po yung ginagawa ko ngayon. Bale, from cacao, ginagawa ko po siya hanggang sa maging drink po namin. Para sa costing din po kasi. Ayun. Ginagawa Kita mo. na. Pagkatapos yung shell ng cacao, pwede mong tea. Tsaa daw. Ginagamit na tea yan. Kung pwede sa coffee, pwede din sa cacao. Ang cacao kasi, may shell yan. Sa loob, mga nibs yun. Cacao nibs. So itong pag tawag mo ito, na-grind mo rin, pwedeng gawing tea. Daming possibilities. At naman, para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko, nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. Ang dami talagang matututunan dito sa Pro Pinoy. Di ba? May churros dati, pandesal lang tayo. Okay! From more than 800 viewers na naman tayo! From San Jose del Monte, Bulacan, ang ating manghula. Good morning, Rosalina. Good morning, Rosalina. Lorenzo Santos. Anak ko, hindi naman na-contact. Hello po. Ayan! Gusto Okay. Sa tingin mo, okay, Rosalina, hulaan mo kung magkano ang kapital na ginamit ni Sir Jim sa pagsisimula ng Berdista Coffee House. 6,000 pesos! Makuha niya kaya ang 3,600? Joanna, itanong mo na! Ayan, Sir Jim, 6,000 nga ba ang inyong naging kapital? 10,000. Ay, sayang na naman! Kaya bukas, 3,800 na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko! Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna! 3,800 na. No? Yan na ata ang pinakamalaki. Yes! Opo. Wow. Sana naman mahulaan na. Baka abot yan ng 1 million. So, yung 10,000 po, ano po yung mga, andun na po yung coffee beans, then yung mga gamit na ginagamit, like yung mga brewing equipments, may coffee scale, yan, nandun na po. Tapos, ang mahal lang dun talaga is yung mga gatas, yan, and then the rest is, nung nag-start kami, yun po yung... Yung iba kasi improvise na, yung mga sinasaksakan mo. Yung kapag may machine, medyo mataas na rin. Pero nung nag-start kami, yun po yung natin. 10,000 pesos. Ayan. Para sa huli na lang po natin, bago tayo maghiwalay-hiwalay, ano po kaya yung payong pwede nating maibigay sa Pro-P netizens na gusto ring magtagumpay sa negosyo? Ayun, so wag lang pong matakot na magsimula or mag-try kasi hindi mo malalaman hanggat hindi mo tinatry eh. Kumbaga, nandyan yung mga kakaharapin mong problema pero meron ka namang magiging parang gabay dun sa produkto or sa negosyo na gusto mong simulan. Tsaka, ayun, tuloy-tuloy lang na na wag kang, kumbaga, huwag kang makikinig sa iba. Makinig ka kung ano yung nararamdaman mo. At makinig ka sa asawa mo. Ayan. Kay Mrs. Ayan. Ano pong payo kay Miss? Hindi ka naman nag-iisa rito. Sumusunod din yan. Si ma'am. Ayan, para sa mga magdenegosyo, huwag kayong hihinto. Bale, hanggat patas kayong lumaban, go lang.
Ayan. So, napakagandang episode na naman ngayon. Yes. I'm sure that a lot of our viewers and listeners would like to buy your products. So, kindly invite them. Ayan, inimbitahan po namin kayo na pumasyal or pumunta sa aming coffee shop. So, located po siya sa Camarin, Caloocan. Yan po yung Birdista Blue Coffee House, Leighton's Garden. And meron din po yung main branch namin sa Caloocan din po sa Deparo. So, check nyo lang po yung page namin. Then, kung meron po kayong mga events, future events, pwede nyo rin po kami contact dyan. Meron kaming mobile bar and mobile coffee cart. Ayun po. Ayun. So, thank you very much once again for gracing our show. Yes. Maraming salamat po. Ayan. At saka sa mga Pro netizens nating sumubaybay ngayong umaga, maraming salamat po. Naway nagising kayo at nakapaghatid ng inspirasyon ng kwentong dala ng Birdista Coffee House ni na Jim Carlo Gorospe at si Miss Marianne Gorospe. Bukas, tuloy-tuloy tayo sa ating Cupid Stories of Nego Success. Kaya't samahan nyo kaming muli bukas dahil ang pagmamahal sa Pinoy food at Pinoy taste ang tampok sa ating Nego Sapan. Ako po muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pinoy! Congrats.